Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,070 subscribers and malapit na po tayo sa ating 20,000 subscribers milestone. Maraming salamat po sa inyong lahat, guys. God bless you all. And from the bottom of my heart, mahal na mahal ko po kayo. Okay, ang pag-usapan po natin today ay pinabagatan po nating Isko Moreno, balik serbisyo sa Maynila, ang siguradong panalo sa 2025. No? Kung sinusubaybayan niyo po ang ating programa, mga mahal kong kaibigan, lagi po nating sinasabi dito sa ating programa na sigurado na pong panalo si Yorme Isko Moreno sa 2025. Hindi lang po dahil sa experience, kundi po dahil po sa mga kanyang nagawa. No? Nagawa dyan sa Maynila, may mga resibo naman po at according sa survey, gustong-gusto po ng mga tao, ng botante dyan sa Maynila, ang pagsulong, ang pagpunta, ang pagbalik, no? Balik serbisyo ng Team Yorme o Yorme's Choice o si Yorme Isko Moreno diyan sa lungsod ng Maynila. Napakahalaga po sa atin na maging maganda, malinis, masinop ang Maynila kahit hindi po tayo taga diyan. Dahil nga po, ito po ay kabisera ng bansang Pilipinas. At kung ano ang Maynila, siya ang Pilipinas. Kaya nga naman napakahalaga na maging maganda at maging magaling, no, ang isang namumuno diyan sa Maynila. No? Pag sinabi nating magaling at sinabi nating gold standard ng governance, ay walang iba kundi si Yorme Isko Moreno. No? Dahil ito po ay nagawa niya mula noong day 1 ng 2019 hanggang last day ng 2022 ng panunungkulan niya diyan sa lungsod ng Maynila. No? Hindi nga lang pinalad na maging pangulo ng bansa dahil sa tingin natin napakaaga pa. Pero ngayon, bibigyan siya ng pagkakataon ng lungsod ng Maynila upang ipakita, no? Upang ipakita sa buong bansa ang kaya niyang gawin para diyan sa lungsod ng Maynila, no? Ang hiling lang natin, 3 termino ang tapusin mo, Yorme Isko Moreno, at ipakita sa buong bansa na nararapat ka maging pangulo ng Pilipinas. At kung magawa mo, no? At for sure naman tayo na magagawa mo, kayang-kaya mong gawin na pagandahin muli ang lungsod ng Maynila, linisin ang bawat sulok ng kanto, no? Ng streets diyan sa lungsod ng Maynila. Inaasahan natin na ikaw ay magiging pangulo sa 2036 if I am not mistaken. Maiksi lang po yan, no? 9 years lang po yan. At 9 years lang po yan, 2025. Tama ba? 2028? Tama ba? 2028? Tama. 28? Oh, tama. 2034. Okay? Tama, 2034 at ikaw ay magiging pangulo na ng bansa, no? Meron nga pong artikulo na heated race daw for Manila. Hindi po, wala po katotohanan yun, no? Hindi po heated kasi kung sinasabi natin heated, ito ay close fight. According to the survey, tatambakan niya ang mga kalaban, no? Siyempre, pinapangunahan ng mga kalaban niya si Mayora Hani Lacuna. Si Mayora Hani Lacuna ay current, no? Current po siya, incumbent. So inaasahan po natin talagang gagamitin niya ang government machinery at ang political machinery niya para magpangalawa. Hindi kasi po pangalawa lang po, hindi po una kasi kung una matatalo niyo si Yorme Isko Moreno. Di po ba? Kaya inaasahan na po natin yung rivalry na yan, syempre ini-expect naman natin yan sa lungsod ng Maynila. Pero sabi ko nga, at the end of the day, si Yorme Isko Moreno pa rin ang magtatagumpay diyan sa lungsod ng Maynila, no? Tatlo po ang top contenders natin, pero syempre mangunguna pa rin diyan si Yorme Isko Moreno. Una, si Manila Mayora Hani Lacuna, meron siyang 1 term, no? Okay, at saka syempre si Yorme Isko Moreno at si businessman at congressman Sam Bersosa, no? Talagang sabi nga nila Lacuna, she would sustain, no, yung social amelioration program.
Pero problema, hindi lang po yan ang kailangan ng lungsod ng Maynila, no? Yun, no? So, sabi niya, dadagdagan daw niya yung senior citizens allowance, 500 to 1,000. Hindi lang po yan ang kailangan, no? Ayan. Nasign na niya yung na yun. Pero hindi naman utang na loob ng mga senior citizens yan eh. No, pero ano mo naman yan eh, hindi dapat mo siya, no? Kailangan mo siya, responsibility mo sa mayor para i-increase siya, no? Ito si Mayor Hani Lacuna ay naging vice mayor ni Yorme Isko Moreno noong 2019 to 2022. At ngayon, kritik nga niya si Yorme Isko Moreno na may mga maling naganap noong 2022 at 2019 to 2022. Pero siya po ang vice mayor, so mostly ng mga ordinances na ginawa ng konseho ay sinusog din niya bilang presiding officer, no? Si Yorme Isko Moreno naman, sabi ko nga, natalo noong 2022 sa kasamaang palad, di ba? Pero sabi niya, i-continue daw niya yung socialized housing and improved social services. No, Lacuna and Moreno, talagang mag-aaway na yan mula nung nagdeklara si Yorme Isko Moreno na tatakbo bilang mayor ng Maynila, no? At sabi ni Lacuna, he felt betrayed daw by Moreno's return sa politics. Sabi ni Yorme Isko Moreno, may mga lapses daw po kasi sa social services under Lacuna, talagang na-frustrate po ang mamayan, kaya po nag-decide siya na tumakbo muli. No, sabi naman ni Versosa, no, si Tutok Tuwin Congressman Party List ay talagang mag-provide ng livelihood opportunities for Manila indigents, no? Kasi siya ang party list representative ng Tutok Tuwin at co-founder ng multi-level marketing firm Front Row, no? So meron pa mga other aspirants siya, si Raymond Bagaching, no? Si Mara Loren Cator ng Tamundong ng KBL, no? At saka si Michael Say of Ilocano Defenders, at saka independent candidates Enrico Ferrer Ocampo, Erwin Stewart Coatan, Enrico Dogot Reyes, Alvin Caringal, and Jerry Garcia, no? Hindi pa natin alam kung sino po ang dito, ang nuisance candidates, pero idideklara po yan ng COMELEC sa madaling panahon. Pero kayo, sino po bang gusto niyo diyan? Kung pagpipiliin niyo po, kasi ako medyo bias ako dahil kay Yorme Isko Moreno tayo, dahil nga po sa kanyang mga nagawa ng mga nakaraang panahon noong 2019 hanggang 2022. Ngayon, 2 years ago pa lang naman yon, so natatandaan pa yan ng mga ating mamamayan dyan sa lungsod ng Maynila. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat at Happy New Year po. Maraming salamat. God bless you all.